Dominant Protector. Credit to the author. 7151160. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi naman naging convenient ang pag-uusap habang naglalakbay, kaya ayaw nang ipagpatuloy ni Lingfa ang pakikipag-usap kay Terence. Patuloy na bumilis ang grupo. Dahil sa kanilang matinding momentum, natakot din nila ang ilan sa mga dark spirit beast na kumikilos ng mag-isa para maiwasan ang mga hindi kinakailangang labanan. Nagpahinga sila ng kaunti sa daan, at nang dumilim na ang kalangitan, nakarating sila sa kanilang planong tuluyan, isa pang pahingahan ng mga martial artist na tinatawag na Yuexan. Naayos ko na ang lugar na ito, pero hindi kasama si Lingfa. Kung hindi ka nagpareserba, baka wala ka ng bakanteng kwarto na matutuluyan. Ngumiti ang itim na ligaw na bulaklak kay Terence at sa iba pa habang bumababa siya sa kanyang kabayo. Papa Sima, mag-iisang kwarto lang ba kayo ngayon? Mas komportable matulog ng mag-isa. Ayos lang sa akin ang kahit ano, walang problema. Nagkibit balikat lang si Terence, at may lumabas mula sa istasyon para salubungin siya. Boss Kurosaki, ang tagal nating hindi nagkita, napakabihirang bisita. Nang matanggap ko ang sulat mo kaninang umaga, maayos na ang lahat. Hinihintay na lang namin ang pagdating mo. Medyo mataba ang pangangatawan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na. Kapag nagsasalita siya, puno ng ngiti ang mukha niya, at nagpapakita siya ng pakiramdam na madaling lapitan. Ngumiti ang itim na ligaw na bulaklak at tumango, salamat sa iyong pagsusumikap, Tindero Wang. Wala ba rito ang iyong amo? Oo. May misyon ng boss natin noong isang araw. Kung alam lang niya na bumalik na si Boss Kurosaki, siguradong ititigil niya ang misyon niya at hihintayin kang pumunta rito at pretuhin ka ng maayos. Sayang naman kung hindi mo ito mamimiss. Tumango si Tindero Wang nang nakangiti. Pero baka bumalik na ang amo natin sa loob ng 1 o 2 araw, kaya makakasalubong natin siya pabalik. Ipapaalala ko sa amo na isantabi na lang ang lahat ng ibang bagay at hintayin na lang ang pagbabalik ni Amo Kurosawa. Hindi na kailangan yan. Sabihin mo sa boss mo na gawin na niya ang lahat ng kailangan niyang gawin at huwag na akong alalahanin. Marami pa rin tayong pagkakataong magkita at mag-usap. Ngumiti ang itim na ligaw na bulaklak at ikinumpas ang kanyang kamay, saka nagtanong, bukod sa silid na aking nireserba, mayroon pa bang ibang bakanteng silid? Mas marami kaming dinala kaysa sa aming plano. Walang gaanong bakanteng kwarto ngayon. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero maraming tao ang tumutuloy ngayon. Pero nagsalita na si Boss Kurosaki, kaya kailangan natin ng ilan kahit wala. Mag-aayos agad ako ng ilang kwarto, pero baka mas malala pa ang sitwasyon, kaya abalahin ko ang lahat. Pinagmukha ni Wang, ang tindero, ang itim na ligaw na bulaklak. Pagkatapos niyang magsalita, inutusan niya ang mga tauhan na maglaan ng espasyo para sa kanilang sarili. Iyon ang mga silid kung saan nakatira ang mga tauhan ng istasyon ng Cartero. Medyo simple lang ang mga ito, ngunit sapat ang laki ng lugar para magkasya ang ilang tao. Ayos lang. Mabuti na lang at may matutuluyan sila. Walang lugar para maging mapili sila. Tama ba, Lingfa? Iwinagayway ng itim na ligaw na bulaklak ang kanyang pamaypay at ngumiti sa lalaking nakaabo. Ibinuko ng lalaking nakaabong damit ang kanyang mga kamay at sinabing, tama si Boss Elisa. Mabuti na lang at may matutuluyan tayo. Hindi ako mapili. Naku, napakamaalalahanin talaga ni Boss Elisa, kaya pa niyang mag-book ng kwarto ng maaga. Kung ikukumpara, kulang pa ang team natin. Mas maasikaso ang mga babae, at ako ang taong gumagawa nito, kaya natural lang na mas sensitibo ako rito. Hindi ako karapat-dapat sa papuri mo. Mapagkumbabang sabi ng itim na ligaw na bulaklak, saka tinawag ang lahat. Tuloy po kayo, may ipapahatid sa inyo ang tinderang si Wang sa mga kwarto ninyo. Pagkatapos ng kaunting paghinto, same time na nagbili ng itim na ligaw na bulaklak sa tindero na si Wang, ang batang Panginoong si Sima at ang 3 kaibigang ito ay mga marangal na panauhin. Ang 4 na pinakamagandang single room na inilaan ko ay para sa kanila. Huwag kayong magkamali. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-ala, Boss Kurosaki. Gagawin ko talaga ang tama. Mabilis na tinapik ng tindero na si Wang ang kanyang dibdib at nangakong.
Pagkatapos ay tinawag niya ang mga tao na kunin ang mga itim na ligaw na bulaklak at ang iba pang mga kabayong Black Spirit Fergana, upang alagaan ang mga ito. Naghanap ng sarili nilang mga silid ang mga tauhan ng Black Wildflower at hindi na nila kinailangan ang tagapaghatid ng mensahero. Tila pamilyar na pamilyar sila sa bagong istasyon ng tagapaghatid ng mensahero para sa mga mandirigma ngayong buwan. Bata pong Panginoon, pwede po akong matulog kasama si Batang Almira, pero pwede po ba ninyong ibigay ang kwarto ko kay Lingfa? Malamang ay naramdaman ni Yuna na kakaiba ang kinikilos ni Terence at Lingfa at maaaring magkakilala na talaga sila noon pa. Dahil sa pagiging maingat niya kay Terence, gusto niyang hayaan ang kaibigan nito na mamuhay ng mas komportable. Sa kasamaang palad, ang lalaking nakaabong damit ay hindi kailanman naging kaibigan ni Terence. Wala siyang pakialam kung matutulog ang lalaki sa tindahan o sa kamalig, mabuti na lang at may matutulugan siya. Huwag mo siyang alalahanin. Dapat ay mas komportable ka sa pagtulog. Magaspang ang balat niya at makapal ang laman. Isang tingin ko lang at masasabi kong magaspang siyang tao. Kung wala ng lugar, pwede na siyang matulog sa sahig sa may pasilyo. Sumulyap si Terence sa lalaking nakaabo at ngumiti ng casual, kung ikukumpara sa iyo, ano ang lalaking ito? Kahit isang hibla ng buhok mo ay mas mahalaga pa kaysa sa kanya. Agad na nakaramdam si Yuna ng matamis na sarap sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito ipinahalata, kaya't ang tanging nasagot niya ay, oh, na parang walang nangyari. Umikot ang mga mata ng lalaking nakaabo sa sinabi ni Terence, hindi naman siya mukhang matapang. Malinaw na maislan ang balat at malambot ang laman niya, at maislan at mahalaga ang katawan niya, okay. Hindi ka maaaring maging bulag. Pero hindi pa tapos ang digmaan ng mga salita, at ang lalaking nakaabo ay hindi na mapakali kay Terence. Umiling siya at umalis kasama ang waiter. Bumalik na ang lahat sa kani-kanilang mga kwarto para magpahinga, habang ang itim na ligaw na bulaklak ay patuloy na nag-aayos ng kanilang mga pagkain. Nang tuluyang dumilim ang langit, nagtipon-tipon ang lahat para sa hapunan. Siyempre, si Terence at ang itim na wildflower ay kumakain ng mag-isa sa isang silid. Kung tungkol naman sa lalaking nakaabong damit, wala sa kanila ang gustong sumama sa kanya. Kumatok sa pinto ang isa sa mga tauhan ng itim na wildflower sa kalagitnaan ng kainan. Hindi niya iniwasan sina Terence at ang iba pa at direktang nagulat, sabi sa mensahe ni Lingfa, may mga taong nag-uusap tungkol sa misyon. Tila mas napapansin sila ng mga tao sa paligid at sumulyap pa ng ilang beses. Magaling. Patuloy kang magbantay. Huwag mong hayaang matuklasan nila ang mga galaw natin. Pinuri siya ng itim na ligaw na bulaklak at saka siya pinaalis. Ate Elisa, hindi naman masama ang alipors mo, alerto naman siya. Ngumiti si Terence, ngunit iniisip niya ang kahulugan ng simpleng impormasyong ito. Sa tingin ba niya ay interesado rin ang mga taong iyon sa madilim na berdeng Demonic Valley? Malamang na ganoon nga. Sinabihan sila ni Sister na mas mag-ingat sa daan para makita kung may sino mang interesado sa madilim na berdeng malademonyo na lambak. Inilapag ng itim na wildflower ang baso ng alak na nasa kanyang kamay at marahang iwinagayway ang kanyang pamaypay. Ang Warriors Guild ay nakakalat sa lahat ng pangunahing lungsod ng Sub-Island. Ang aming misyon ay hindi lamang limitado sa lungsod ng Luleng, kaya malamang na makakatagpo kami ng mga kakumpetensya mula sa ibang mga lungsod. Kung mas maaga natin silang mahahanap, mas magiging handa tayo. Ate Elisa, hindi ba't sinabi mo na bago matapos ang misyon, ang mga pangkat na tumanggap sa misyon ay hindi maaaring mag-atake sa isa't isa? Kinamot ni Terence ang baba niya at tinaas ang isang kilay. Maaari ba nating baliwalain ang patakarang ito pagkatapos nating umalis sa lungsod? Masasabi mo iyan. Para sa tunay na mahalagang misyon, mas mabuti kung mas kaunti ang mga taong nakikipagkompetensya. Mahuhuli na ang lahat para makipagkompetensya pagkatapos mahanap ang target na misyon, at maaaring magkaroon ng mga aksidenteng hindi mapigilan. Kaya, bago iyon, mas mabuting patayin muna ang kalaban at saka dahan-daang tapusin ang misyon. Iyan ang pagpipilian na gagawin ng karamihan. Matamis ang ngiti ng itim na ligaw na bulaklak, ngunit napakalamig ng mga salitang sinabi niya. Napakahalaga ng misyong ito. Kung may mga balakid sa ating daan, dapat nating lampasan ang mga ito sa lalong madaling panahon. Isa pa, hindi natin alam kung sino ang mga tao mula sa ibang mga lungsod. Kung talagang gusto natin silang patayin, hindi ito magiging problema.
7,152. Tumango si Terence, may katuturan na ngayon. Lahat sila ay mga pangkat na may parehong misyon sa lungsod ng Lulang, at magkakaroon ng ilang pagsisiwalat ng impormasyon sa pagitan nila. Walang pakialam ang ibang mga lungsod. Kung ganoon, malamang na may isa o higit pang mga koponan dito na may parehong target na misyon gaya natin. Kaya puno ang relay station. Naalala ni Terence ang tensyonadong sitwasyon sa silid at naunawaan niya, nako, ang bagong martial artist relay ba na ito ang tanging daan patungo sa Dark Green Demonic Valley? Kung hindi, hindi sana ito nakaakit ng napakaraming tao. Isa itong landas na dapat tahakin. Tama at mali ito dahil may iba pang mga landas na patungo sa Azure Sky Valley. Gayunpaman, sa direksyong ito, totoo na kailangan nating dumaan dito. Hindi man lang naisip ni Black Wildflower ang tungkol dito. Pinag-aralan na niya ng mabuti ang mga bagay na ito, kaya natural lang na sinabi niya, Kuya Sima, maging mas alerto ka ngayong gabi. Baka may palihim na pag-atake. Walang makakagarantiya ng iyong kaligtasan sa istasyon ng mandirigma. Isa lamang itong lugar upang magbantay laban sa mga pag-atake sa gabi mula sa mga espiritong halimaw ng kadiliman. Hindi makikialam ang relay station sa mga away sa pagitan ng mga taong nananatili sa inn, tulad ng relay station ng Black Wildflower. Inaabangan pa niya ang isang away para makakuha siya ng mas malaking kabayaran. Gayunpaman, medyo matibay ang mga silid sa istasyon ng Surir, at hindi madaling basagin ang mga ito nang walang tunog. Kaya naman, mahirap magsagawa ng palihim na pag-atake. Kung walang away na magdudulot ng buhay at kamatayan, hindi aatakehin ng mga ordinaryong tao ang mga silid ng bisita. Kung ganoon, mas makabubuti ba para sa inyong dalawa na magsama? Humarap si Terence kina Yuna at Almira. Kung may mangyayari talaga, mag-iingat kayo. Masaya si Yuna sa loob-loob niya, iniisip na ito ang pag-aalala ni Terence para sa kanya. Ngumiti siya, kung sa tingin ng batang Maharlika ay mas makabubuti para sa ating dalawa na magsama, kung gayon, magkasama tayo. Maaari mo bang ibigay ang mga bakanteng silid kay Lingfe? Bakit natin ibibigay sa kanya yan? Hindi natin siya hahayaang manatili kahit ikulong pa natin siya. Maaari pa nga tayong mag-set up ng diversion. Kung sakaling may mangyari talagang palihim na pag-atake, mas magiging handa tayo. Imposibleng mapapanatag ni Terence ang lalaking nakaabo, kaya masunaring tumango si Yuna. Naintindihan niya na kahit magkakilala na sina Terence at Lingfe noon, tiyak na hindi sila magkaibigan. Pagkatapos kumain, nagsibalikan na ang lahat sa kani-kanilang mga kwarto. Gusto ni Yuna na tumira si Peter kasama si Terence para maaligan nila ang isa't isa, ngunit tinanggihan siya ni Terence. Siyempre, ayaw ni Peter makasama si Terence. Medyo kumbinsido na siya kay Terence ngayon, at hindi na kasing galit gaya ng dati, pero mas makabubuti pa rin na iwasan na lang ang makasama ito ng mag-isa. Pagkabalik ni Terence sa kanyang silid, nag-iwan siya ng maliit na puwang sa pagitan ng pinto at mga bintana, hindi lubusang isinara ang mga ito. Ito ay para sa kaginhawahan ng pakikinig sa mga galaw sa labas, at kung may makita siyang kahit ano, maaari siyang kumilos kaagad. Kung tungkol sa kanyang sarili, hindi siya nag-aalala na baka tambangan siya. Tutal, ang mga espesyal na katangian ng isang primordial spirit body ay maaaring garantiya na hindi siya madaling mapatay ng isang palihim na pag-atake. Nakahiga si Terence sa kama at nakapikit, ngunit ang kanyang isip ay nakatuon sa pasilyo sa labas. Ang mga kwarto ni Yuna at Peter ay nasa kaliwa at kanan niya, at maaari siyang tumulong kung may anumang problema. Pagkatapos ng halos isang oras na paghiga, talagang may kaunting ingay sa labas. Nagulat si Terence, naganda na siya, pero hindi niya inakalang may darating talaga. Malinaw ang kanilang target, hindi sila pumunta sa mga kwarto ni Yuna at Almira, o sa kwarto ni Peter. Nandito sila para kay Terence. Dahan daw ang itinulak pabukas ang pintong hindi nakasara, at tahimik na pumasok ang taong nasa labas. Ha! Nagtataka ako kung saan nanggaling ang maliit na magnanakaw na ito. Ikaw pala. Biglang nanlaki ang mga mata ni Terence habang hawak niya ang hawakan ng espada. Tumawa siya habang tumatayo. Pumupunta ka ng palihim sa hating gabi, may ginagawa ka bang masama? Hindi estranghero ang taong iyon, kundi ang matandang kaibigan ni Terence, ang lalaking nakaabong damit, na ngayon ay tinatawag na Lingfe. Anong ibig mong sabihin sa palihim?
Pumasok ako ng lantaran, sino sa mga mata mo ang nakakita na palihim ako? Inikat ni Lingfa ang kanyang mga mata at may paghamak na sinabi, sa tingin mo ba ay mahalata mo akong palihim na pumapasok? Sige, akala talaga ni Lingfa na kahit gaano pa siya katuso, mahahanap pa rin siya ni Terence. Ito ang conclusion niya mula sa mga nakaraang laban nila, lalo na ngayon na lubos na humina ang kanyang lakas. Dahil dito, nagpa siya si Lingfa na maging mas bukas at gumawa ng kaunting ingay para mapansin ni Terence. Hindi ka man lang kumatok sa pinto at pumasok ka na lang mag-isa. Hindi ko talaga alam kung saan mo nakuha ang mukha mo para sabihing hindi ka pumuslit. Malamig na tumawa si Terence habang ikinakaway ang kanyang kamay, tama na ang kalokohan, ano ang gusto mong gawin sa pagpunta mo sa akin sa ganitong oras? Bago tayo magsimula, kailangan kong sabihin sa iyo na hindi pa nga nakasara ang pinto mo. Akala ko alam mong darating ako, kaya sinadya mong iniwang bukas ang pinto. Nagkibit balikat si Lingfa para ay pakitang inosente siya. Gustong duran ni Terence ang mukha ng lalaki, kung bubuksan niya ang pinto, dapat para sa magagandang babae, hindi para sa isang lalaking katulad niya. Nakita ni Lingfa ang hindi magandang ekspresyon sa mukha ni Terence at mabilis na itinaas ang kanyang kamay. Sige, diretso na tayo sa punto at diretso na tayo sa punto. Masyado kang walang kwenta. Kung may sasabihin ka, sabihin mo agad. Pagkatapos mo, umalis ka na. Hindi masyadong natiis ni Terence ang lalaki at tiningnan ito ng may pandidiri. Mas mabuting pag-usapan mo ang isang bagay na interesado ako. Kung hindi, mas mabuting huwag ka nang magsalita. Sige, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Sabihin mo nga sa akin, paano ka napunta sa islang ito? Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras si Lingfa kay Terence at sinimulan na niyang planuhin ang pag-uusap. Magkakampi pa rin tayo. May problema ba sa pagbabahagi ng ilang impormasyon? Bago ka magtanong, hindi ba dapat sinabi mo muna sa akin kung paano ka nakapasok? Sumagot si Terence ng may malamig na ngiti, bilang isang kakampi, hindi mo naman itatago ang ganoong kaliit na bagay, di ba? Siyempre pumunta ako rito gamit ang aming central. Alam mo naman kung anong klaseng teknolohiya ang mayroon ng aming central, kaya madali lang makapasok. May agam-agam ka pa ba tungkol dito? Pabaya na sagot ni Lingfa ng may seryosong ekspresyon. Parang ang dami na niyang sinabi, pero ang totoo, wala ni isang salita ang naging kapaki-pakinabang. Peke lang lahat, at kahit ang pinakamahalagang detalye ay wala nang natagpuan. Dahil nakapasok ako gamit ang teknolohiya natin kaya ako nagtataka kung paano ka napunta rito. Bukod sa mga pamamaraan natin, wala nang ibang paraan para makapasok at makalabas dito ayon sa gusto natin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence nang casual niyang tanungin, pumunta ka ba rito para sa layunin ng misyon? Aalis ka ba agad pagkatapos mong makuha ito? Hindi mahalaga kung nandito ang lalaki para sa misyon, ang mahalaga lang kay Terence ay kung makakaalis siya kung kailan niya gusto. Haha, ang sabi mo lang dapat sagutin mo muna ang tanong bago mo itanong. Iyon nga ang ibig mong sabihin, di ba? Kaya hindi mo ba dapat sabihin muna sa akin kung paano ka nakapasok? Tumawa ang lalaking nakaabo, sabay turo sa sarili niya at kay Terence. Magkakampi naman tayo. Hindi ko naman laging masasagot ang mga tanong mo, di ba? 7,153. Tama ka. Sasabihin ko na sayo. Naglakad ako at aksidenteng nakapasok sa lugar na ito. Hindi talaga maipaliwanag. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Nagkibit balikat si Terence at tumingin kay Lingfa ng may katapatan sa mukha. Dahil sa iyong malawak na pananaw at malalim na kaalaman, dapat ay maipaliwanag mo ito sa akin, hindi ba? Nagtama ang mga mata ni Lingfa at ang mga inosenteng mata ni Terence, at sandali silang nagtitigan bago ito nagsalita. Sige, hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Hindi sineryoso ni Lingfa ang mga sinabi ni Terence, at alam niyang nagsasalita lang si Terence ng kalokohan. Kahit ano paman, magkatuwang pa rin tayo sa iisang sitwasyon at tunay na magkakampi. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Sa pagkakataong ito, magtulungan tayo ng maayos. Hanggat taos-puso tayong nagtutulungan, tiyak na panalo ang lahat. Malamang nadama ng lalaking nakaabong may masamang balak si Terence, kaya lumapit siya para bigyang diin ito. Kung may kanya-kanyang lihim tayong motibo at makakasakit sa isa't isa, ang tanging magiging resulta ay ang parehong panig ay magdurusa. Wala itong saysay para sa atin.
Sa tingin mo ba tama ako? Tama ka. Pero bakit mo sinasabi ang mga bagay na ito ngayon? Sa tingin mo ba may gagawin ako sa iyo? Hindi nga alam ni Terence kung paano haharapin ang lalaki mismo, kaya tila medyo katawa-tawa ang pag-aalala ng lalaki. Saka, sa tingin mo ba ay maaimpluwensyahan mo ako sa pamamagitan ng paglapit at pagsasabi ng ilang salita? Natahimik ang nakaabong si Lingfa, syempre, hindi si Terence ang taong madaling paalisin sa ilang salita lang. Kumuha siya ng isang lilang gintong card at iniabot ito kay Terence. Para maipakita ang aking katapatan, bibigyan kita ng isang nangungunang VIP card ng Central Business Association. Ang kailangan mo lang gawin ay ipakita ang nangungunang VIP card na ito, at lahat ng iyong mga binili sa Central Business Association ay libre. Alam ng lalaking nakaabo na walang pakialam si Terence sa Central Chamber of Commerce, kaya nagkunwari siyang mapagbigay. Ang mga libreng bagay ay nakadepende rin kung kapaki-pakinabang ang mga ito o hindi. Gaano man kalibreng basura, hindi maraming tao ang handang pulutin ito, at malinaw na hindi isa sa kanila si Terence. Kaya naman, ang VIP card ay isa lamang dekorasyon para kay Terence, at wala itong silbi. Hindi mahalaga kung maraming binili si Terence, hindi inisip ng lalaking nakaabong damit na malaking kawalan ang ibigay kay Terence ang buong Chamber of Commerce. Medyo nagulat si Terence, hindi niya alam kung ano ang iniisip ng lalaki. Gusto lang ba talaga niya maging maayos ang lahat para sa misyon? Kinuha ni Terence ang lilang gintong VIP card at tiningnan ito ng walang pakialam. Hindi ito kapaki-pakinabang sa kanya, ngunit sa espesyal na kapaligirang ito, ang lalaking nakaabong damit ay nakapaglagay ng malaking halaga. Kung hindi nagnakaw si Terence mula sa vault ng arena, malaking tulong sana ang VIP card na ito. Kahit ano pa man, sana ay magkaroon tayo ng magandang kooperasyon sa pagkakataong ito. Bahagyang ngumiti si Lingfa nang tanggapin ni Terence ang card. Nandito ako ngayon para makipag-usap sa iyo ng pribado. Walang espesyal. Maaari ka nang magpatuloy sa pagpahinga. Kita-kits bukas. Kung gayon, magkikita tayo bukas. Bahagyang tumango si Terence at pinalabas si Lingfa ng silid. Hindi niya maintindihan kung bakit pumunta rito ang lalaking ito. Ganoon ba talaga ka-simple? Pero umalis talaga si Lingfa ng ganoon lang, walang sinabi. Humiga na lang ulit si Terence sa kama at ipinagpatuloy ang pag-idlip. Lumipas ang gabi ng mapayapa. Walang nangyari sa istasyon ng relay, kahit ang alitan sa pagitan ng mga taong walang kaugnayan sa isa't isa. Napakapayapa nito. Tumingin si Terence sa bintana habang nakatingala sa bukang liwayway, iniisip na malamang ay masyadong kinakabahan ang mga tauhan ng mga itim na ligaw na bulaklak. Walang sino man ang talagang interesado sa kanilang misyon. Marahil ay interesado lamang sila sa madilim na berdeng lambak. Tara na. Pagkatapos kumain ng almusal at kumuha ng tubig at pagkain, nagbigay ng utos si Terence, at ang grupo ay umalis ng istasyon ng masigla. Kuya Sima, nakapahinga ka ba ng maayos kagabi? Hinimok ng itim na ligaw na bulaklak ang kanyang kabayong Black Spirit Fergana na sabayan si Terence at lumingon sa kanya ng nakangiti, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Natatakot ako na may bumalik at atakihin ako. Kung alam ko lang ng mas maaga, nanatili sana ako kay nakababatang kapatid na si Sima. Sa ganoong paraan, mas magiging panatag sana ako. Medyo malabo ang mga salita, at hindi alam ni Terence kung paano sisigot. Boss Kurosaki, nagbibiro ka siguro. Ginagawa ng mga eksperto mo ang lahat para protektahan ka, ano ang meron para hindi ka makatulog ng mahimbing? Siyempre, kailangan tayong protektahan ng ating batang Panginoon, malamig na sabi ni Yuna. Boss Elisa, hindi mo kailangang mag-alala. Nasa kabilang panig siya ni Terence, kaya naririnig niya ang mga salita ng itim na ligaw na bulaklak. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting kalungkutan, kaya't likas siyang nakapagsalita ng ilang kakaibang bagay. Ate Wu, may naiintindihan ka ba? Hindi ko sinabing hindi mo kayang protektahan si Kuya Sima, ni hindi ko rin sinabing hindi ako kayang protektahan ng mga nasasakupan ko. Ang ibig kong sabihin ay kung nasa tabi ako ni Kuya Sima, mas magiging panatag ang loob ko. Sino ang mag-aakala kung ano ang iniisip ng itim na ligaw na bulaklak, ngunit nagsimula siyang makipag-usap kay Yuna sa pagitan ni Terence, tingnan mo ang mga bagay-bagay ngayon. Nasa tabi ako ni nakababatang kapatid na si Sima, at panatag ang loob ko.
Parang kapag kasama ko si nakababatang kapatid na si Sima, kahit bumagsak ang langit, wala namang panganib. Nakababatang kapatid ng pamilya Wo, ganoon din ang nararamdaman mo, di ba? Namula si Yuna at walang malay na sumulyap kay Terence. Sa totoo lang, tama ang mga sinabi ni Black Wildflower, pero hindi niya lang ito nagawang sabihin. Ikaw. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nandito ako para protektahan ang batang Panginoon. Basta't ligtas ang batang Panginoon sa tabi ko, ayos lang. Lalong namula ang mukha ni Yuna pagkatapos niyang magsalita. Ano ba yung pinagsasasabi nila? Kung kaya niyang lunukin ang mga salitang sinabi niya, tiyak na agad itong lulunukin ni Yuna at babaguhin ang kanyang mga salita. Pakiramdam ni Terence ay may kakaiba kay Yuna, pero hindi niya matukoy kung ano ang kakaiba. May nararamdaman ka bang hindi komportable sa kung saan? O hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Tiningnan muna ni Terence si Yuna bago nag-alala, kung masama ang pakiramdam mo, sabihin mo sa akin. Hindi. Hindi. Salamat sa iyong pag-aalala, batang Panginoon. Naramdaman ni Yuna na lalong uminit ang mukha niya. Mabilis niyang iniyuko ang ulo at isinumpa ang sarili sa sarili. Hindi na ito katulad ng dati niyang sarili. Noong nakaraan, si Yuna ay isang magiting at prangka na bayani sa mga kababaihan. Paano siya nagkaroon ng napakaraming masalimuot na pag-iisip? Gayunpaman, gaano man kalinaw ang nasa puso niya, wala talagang paraan para maiwasan ito pagdating sa punto. Kahit medyo walang pakialam si Almira, babae pa rin naman siya. May mga hinala siya sa puso. Agad niyang itinulak ang kanyang kabayo pasulong at inabot si Yuna. Hindi ka nakatulog ng maayos kagabi. Bakit hindi ka sumama sa akin at sumakay at umidlip sa kabayo? Tanong niya. Siyempre, ayaw talagang makatulog si Yuna ni Almira. Kung magkasama silang sumakay, mas magiging madali ang pagbulungan, at hindi kailangang matakot na marinig. 7,154. Hindi, ayos lang ako. Mabilis na umiling si Yuna, nahihiya pa rin siyang magpatuloy sa pagsakay kasama si Terence. Hindi masyadong malawak ang kalsada noong una, at medyo makitid para sa 3 kabayong magkatabi na sakyan. Bahagya pang hinailan ni Yuna ang rende at bahagyang bumagal, hinayaan sina Terence at ang itim na ligaw na bulaklak na manguna sa daan. Gayunpaman, ang pagkakita sa mga anino ni Terence at ng itim na wildflower mula sa likuran ay nagpasakit sa puso ni Yuna. Kuya Sima, hindi talaga ako nakatulog ng maayos kagabi. Kahit hindi ako inambush, iniisip ko kung naghahanda na ba ang kalaban na tambangan tayo habang papunta. Lumingon ang itim na wildflower at sumulyap kay Yuna. Hindi na niya ito ipinagpatuloy at sa halip ay iniba na lang ang usapan. Sa istasyon ng relay ng Yuexen, medyo mahirap maglunsad ng palihim na pag-atake, at mahihirapan ding linisin ang mga hindi naayos na bagay, kaya mas mataas ang posibilidad na tambangan nila tayo habang nasa daan. Kung itim na wildflower mismo ang dahilan, malamang na ganoon din ang pipiliin niya, kaya kung ilalagay niya ang sarili sa sitwasyon nito, naniniwala siyang kung mayroong ganitong potensyal na kalaban, ang pagtambang ang pinakaangkop na paraan para harapin sila. Hehe. Ate Elisa, sa tingin mo rin ba? Sa katunayan, may konsiderasyon din ako. Kung mayroon talagang isang koponan na tumanggap sa parehong misyon at gustong patayin ang kalaban ng maaga, ang isang pagtambang habang nasa daan ang pinakamahusay na pagpipilian. Naglabas si Terence ng mapa habang nagsasalita, ito ang pangunahing layout ng sub-island na kasama ng kagamitan. May lugar na tinatawag na Broken Soul Stream na hindi kalayuan sa istasyon ng relay ng Sunaga. Sister, Elisa, alam mo naman yan, di ba? Hindi tiningnan ng itim na ligaw na bulaklak ang mapa na hawak ni Terence at tumango, alam ko ang lugar na ito. May mga bangin sa magkabilang panig, at mahirap kahit unggoy na tumawid. May maliit na bate sa gitna. Hindi malalim ang tubig, at maaari kang maglakad, ngunit ang ilalim ng bates ay lubhang mad-ulash, kaya mahirap mapanatili ang balanse. Kung gusto mong dumaan mula roon, kailangan mong mag-ingat, dahil madali kang mahuhulog sa batis. Tama iyan. Nabasa ko ang isang simpleng paglalarawan ng batis. Ito ang pinakamagandang lugar para sa isang pagtambang. Kung ako ang gagawa ng mga pagsasaayos, aayusin ko muna na ang mga tao ay nasa mga bangin sa magkabilang panig. Maghahanda ako ng sapat na mga bato at itutulak ang mga ito pababa kapag may dumaan dito, nabubuo ng unang alon ng pagpatay at kaguluhan.
Hindi pa personal na nakita ni Terence ang lambak, pero may ideya na siya kung ano ang hitsura nito. Pagkatapos, hahanap tayo ng lugar para mag-set up ng ambush sa lambak at aayusin ang mga mamamana para isagawa ang pangalawang bug zone ng mga atakeng pangmalayo ang distansya. Sa oras na ito, karamihan sa mga inambos na target ay napilayan na. Ang natitirang 20% ay mapapalibutan at malilipol din sa kaguluhan dahil mahirap tumayo sa batis at kumilos ng mabilis. Iyan ba ang iniisip ng nakababatang kapatid na si Sima? Nakangiti pa rin ang itim na ligaw na bulaklak, ngunit may bahid ng kabanalan sa kanyang ngiti. Kung gayon, paano tayo makakawala sa sitwasyong ito? Tutal, ang agos ng mga kaluluwang nasasaktan ay hindi nalalayo, mararating din natin ito sa loob ng ilang minuto. Kanina ko pa iniisip yan. Kahit hindi mo itanong, sasabihin ko na sana. Itinabi ni Terence ang mapa at humarap para kumaway kay Lingfa. Lingfa, may pag-uusapan tayo. Pinisil ni Lingfa ang tiyan ng kanyang kabayo gamit ang kanyang mga binti at inalog ang rende para makahabol. Ano iyon? Maaaring tambangan tayo sa susunod, kaya kailangan nating maghanda. Ayon sa kasunduan, ikaw at ang iyong mga kasama ay dapat makinig sa aking utos. Ayos lang ba iyon? Ngumiti si Terence kay Lingfa, ngunit matalas ang mga mata nito. Kagabi niya gustong sabihin ang mga iyon, pero ngayon ay malalaman niya kung taos puso ba ito o hindi. Siyempre, walang problema. Gagawin namin ang anumang sabihin mo. Walang pag-aalinlangang tumango si Lingfa. Gusto mo bang mag-scout tayo o maging pain? Dahil wala kang problema, sundin mo na lang ang mga plano ko. Lamambat ng husto ang mga mata ni Terence habang sinenyasan niya ang itim na ligaw na bulaklak at si Lingfa naman ay lumapit at nagsimulang bumulong. Mga 7 hanggang 8 minuto pa ang layo nila mula sa batis, ngunit may 4 na itim na kabayong spirit Fergana na natitira. Tahimik na umalis sa grupo sina Terence, Almira, itim na ligaw na bulaklak, at ang mga mamamana ni Lingfa. Sa oras na ito, umuulan ang kalangitan, kaya ang mga natitirang tao ay nagsuot ng mga kapote at tinakpan ang kanilang mga mukha. Ang 4 na itim na kabayong spirit Fergana na walang laman ay may dala ring ilang kagamitan. Mukhang orihinal silang ginamit sa pagdadala ng mga bagay. Hindi mabilis o mabagal ang bilis ng buong koponan. Pagdating nila sa Broken Soul Stream, hindi sila direktang pumasok dito, kundi nagpahinga sandali sa paligid. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali, 2 sa mga nasasakupan ni Lingfa ang sumakay sa kanilang mga kabayong Black Spirit Fergana patungo sa agos ng mga kaluluwang durog ang puso upang magsilbing mga scout. Kapag nakakaharap ng mapanganib na lupain, desisyon ng bawat pangkat na magpadala ng mga scout upang mag-imbestiga. Hindi ito nakakagulat. Habang hinihintay ang pagbabalik at pag-uulat ng mga iskot, pinalibutan ng iba pang mga tao ang mga kabayong Black Spirit Fergana at naupo upang magpahinga. Matapos maghintay ng mahigit kalahating oras, isa sa 2 scout ang nagmadaling bumalik at nagulat na wala siyang nakitang kakaiba. Ang isa naman ay nakabantay sa kabilang dulo ng batis. Kaya naman, lahat ay sumakay sa kani-kanilang mga kabayo at umalis. Boss Elisa, sa tingin mo ba talaga maaasahan si Sima? Kapag may nangyaring mali, lahat tayo ay malilipol. Naglakad sa unahan ng grupo sina Lingfa at ang itim na ligaw na bulaklak. Tumingin sila sa unahan at bumulong, hindi natagpuan ng mga scout ang pagtambang, pero hindi ibig sabihin noon ay walang pagtambang. Tiyak na may paraan ang kabilang grupo para magtago mula sa mga scout. Lingfa, kung natatakot ka, pwede mo munang ibalik ang mga tauhan mo. Hindi kami magiging ganoon kasigasig na panatilihin ang isang katulad mo. Tinakpin ng itim na ligaw na bulaklak ang kanyang bibig gamit ang isang paypay at marahang humajejek. Dahil sinabi ko na nakikinig ako sa mga ayos ni nakababatang kapatid na si Sima, wala akong anumang pagdududa tungkol sa kanya. Kahit na gusto niya tayong gamitin bilang pain, handa akong gawin iyon. Natutap ni Lingfa ang kanyang mga labi at naisip, walang maniniwala sa kalokohan mo. Kung wala kang kumpiyansang protektahan ang iyong sarili, bakit ka makikinig sa mga utos ni Terence at isugal ang iyong buhay? Dahil napaka-confident mo naman, maganda yan. Sa katunayan, maaaring hindi tama ang hula mo. Sino ang nagsabing magkakaroon ng ambush? Siguro naman wala talagang ambush. Tila positibo si Lingfa, at sumang-ayon din sa kanya ang itim na wildflower. Gayunpaman, nag-aalala siya kung maayos ba ang kalagayan ni Terence.
Pagkatapos umalis sa grupo, isinama ni Terence si Almira at ang dalawa pang mamamana at hinati sa dalawang grupo. Siya at si Almira ay pumili ng isang bangin, habang ang dalawa pang mamamana ay umikot sa kabilang panig ng bangin. Ayon sa kalkulasyon ni Terence, kung talagang mayroong pagtambang, magkakaroon ng mga paghahanda sa bangin, ngunit hindi gaanong maraming tao ang matitira. Isa o dalawa ay sapat na dahil ang pangunahing larangan ng digmaan ay nasa ibaba. Kaya naman, kung sakali, kailangang maging ligtas ang mga bangin sa magkabilang panig ng batis. 7,155. Hindi mahalaga kahit walang kalaban sa itaas. Ang pagkakaroon ng archer sa bangin ay parang pagkakaroon ng sniper na nasa mataas na lugar sa sekular na mundo. Mayroon itong napakahalagang tactical na kahalagahan. Mahigit kalahating oras nang naghihintay sa labas ng batis ang itim na wildflower at ang iba pa. Sa halip na maghintay sa ulat ng scout, parang hinihintay nila ang grupo ni Terence na makumplito ang kanilang estratehikong paglihis. Sa oras na ito, sina Terence at Almira ay nakaakyat na sa tuktok ng bangin. Sila ay 3 hanggang 400 metro ang layo mula sa ibaba. Maaaring maapektuhan ang paningin ng mga ordinaryong tao, ngunit sa paningin ng mga martial artist na nasa foundation stage, hindi ito gaanong naiiba sa 30 o 40 metro ang taas, lalo na para sa mga masters na may mahusay na kasanayan sa pagpana. Ate Almira, nakikita mo ba yan? May tambak na bato roon. Tiyak na gawa ng tao yan. Dapat ay nagtatago ang ating kalaban sa likod ng tambak na bato. Nagtago sina Terence at Almira sa likod ng isang bato sa gilid ng bangin, maingat na pinagmamasdan ang sitwasyon sa gilid ng bangin malapit sa batis. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay may 1 o 2 kalaban dito, at eksperto rin sila sa mga sandatang pangmatagalan. Sa tingin ko rin. Matapos itulak pababa ang lahat ng bato, maaari nilang samantalahin ang kaguluhan para magpana at tamaan ang ating mga ulo. Kung hindi sila eksperto sa pagpana, maaaring hindi sila makakapana ng tumpak mula sa ganoon kataas na lugar. Bahagyang tumango si Almira at kinausap si Terence sa parehong malumanay na boses, bukod pa rito, hindi natin maaaring baliwalain ang sitwasyon sa kabilang bangin. Kapag kumilos tayo rito, malamang na matutuklasan tayo ng kabilang panig. Ang distansya sa pagitan ng dalawang bangin ay halos 30 metro. Sa totoo lang, ang distansyang ito ay wala talaga. Halos lahat ng mga cultivator ng foundation stage ay madaling makatalon dito. Ang pag-alis ng mga pako mula sa tuktok ng bangin ay nangangailangan ng pagiging lihim, at hindi nila maaaring hayaang mapansin ng mga mananambang sa ibaba. Kailangan nilang mag-alala tungkol sa mga kaaway sa magkabilang panig ng bangin, kaya naman nagpadala si Terence ng mga tao mula sa kabilang direksyon. Walang dapat pagmamadali. Kapag ang ating mga mamamana sa kabilang panig ang unang gumawa ng hakbang, tiyak na gugustuhin silang iligtas ng mga kalaban sa panig na ito kapag natuklasan nila ito. Ang sandaling iyon ang magiging pinakamagandang oras para patayin sila. Sister Almira, sigurado ka bang magagawa mo iyon? Siyempre, may tiwala ako. Walang problema sa maliit na bagay na yan. Pero paano natin malalaman kung kailan kikilos ang dalawa pa? Tiwala si Almira, ngunit medyo naghihinala pa rin siya. Hindi gumawa ng anumang lihim na senyales si Terence sa dalawa pa noon, sinasabihan lamang sila na gawin ang gusto nilang gawin kapag umatake sila, at umatake sa sandaling makahanap sila ng pagkakataon. Kung pag-uusapan ng oras, hindi sila maaaring magtagal ng matagal, dahil kung papasok si Black Wildflower at ang iba pa sa ambush circle, at hindi pa sila inasikaso ng mga nakatataas, talagang tatalon sila sa hukay ng walang pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala. Basta't gagawa sila ng paraan, malalaman natin. Misteryosong ngumiti si Terence. Siyempre, hindi niya sasabihin kay Almira na ang sitwasyon sa magkabilang panig ng bangin ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Maliit lang ang konsumo ng kanyang espiritu, at ayaw ni Terence na gamitin ito ng normal, ngunit iba na ang sitwasyon ngayon, kaya tiniis niya ito. Tutal, napakaliit naman ang saklaw ng pagtuklas, ilang dosena metro lamang. Ang isang ordinaryong banggaan ng espiritual na kamalayan ay sapat na upang suportahan ang antas ng pagtuklas na ito sa loob ng 1 o 2 araw. Habang nag-uusap silang dalawa, ang dalawang mamamana sa kabilang panig ay nakaakyat na sa tuktok. Nasa mas maayos na posisyon sila at nakikita na nila ang kalahati ng katawan ng dalawang kalaban.
Matapos ang ilang sandali ng maingat na pagmamasid, nagkatinginan silang dalawa at nakumpirma na dalawa lang ang kalaban. Tumango sila sa isa't isa at itinalaga ang kani-kanilang target gamit ang kanilang mga mata. Sabay na hinayla ang dalawang pana na magkaiba ang estilo hanggang sa kanilang buong lakas. Pagkatapos ng kaunting paghinto, lumipad ang dalawang palaso patungo sa kani-kanilang target. Sa tunog ng tali ng pana, sabay na nanginig ang dalawang mamamana, ang isa ay natambo paarap at ang isa naman ay napaatras. Hindi tumigil ang dalawang lalaki matapos magpana. Nanatili silang pana at sumugod ng may dituwirang pagkakaintindi. Hinayla nila ang dalawang bangkay paatras ng halos isang hibla ng buhok upang maiwasan ang pagkahulog sa sirang batis ng kaluluwa na magiging dahilan upang maunahan ang pagtambang sa ibaba. Gayunpaman, ang kanilang mga kilos ay hindi maiwasang makita ng mga taong nakaambang sa kabilang bangin. Ang dalawang tao sa kabilang panig ay nagulat at likas na itinuwid ang kanilang mga katawan, hinugot ang kanilang mga pana at naghandang barilin sila. Ngayon na. Sumigaw si Terence sa mahinang boses, at ang kanyang katawan ay kumislap na parang multo. Tumalon din si Almira, at sa kalagitnaan ng himpapawid, nakita niya ang mataas na lugar at sa wakas ay nakita niya ang dalawang kalaban na nagsisimula pa lamang humakbang. Dalawang palaso ang sabay na lumabas mula sa pana ni Almira. Para sa kanya, ang pagpapana ng dalawang palaso ng sabay ay hindi isang mahirap na kasanayan. Bukod pa rito, napakalapit ng distansya kaya pakiramdam ni Almira ay kaya niyang tamaan ang kanyang kalaban ng nakapikit. Sa katunayan, kalahating segundo pa lang nahila ng dalawang lalaki ang kanilang mga tali ng pana nang manginig ang kanilang mga katawan. Ang huling bagay na kanilang nakita ay ang dulo ng palaso na nakausli sa kanilang mga lalamunan. At pagkatapos ay wala na. Magaling! Nagkaroon pa ng oras si Terence para purihin sila bago dahan-daang inilapag ang dalawang bangkay sa lupa. Binawi rin niya ang mga pana at palaso na nadula sa kanilang mga kamay. Kung iiwan niya ang mga ito roon, babagsak ang mga ito. Matapos gawin ang lahat ng ito, may oras pa si Terence para tumalikod at hilahin pabalik si Almira. Hindi madaling tumayo sa tuktok ng bangin, at ang mga bihirang siwang ay pawang mga bato. Dahil sa hindi pantay na lupa, madali niyang napilayan ang kanyang paa, at ayaw ni Terence na mahulog si Almira mula sa bangin. Kung gayon, hindi ba't isa siyang babaeng naliligaw ng paninindigan? Natawa si Terence sa sarili niya, naisip niyang medyo nakakabagot pa siyang mag-isip ng ganoong nakakabagot na biro. Umiling siya at nag-thumbs up sa bangin sa tapat nila, pahiwatig na mahusay ang ginawa nila. Kung maaalis natin ang pananambang sa itaas, magiging maayos ba ang lahat doon sa baba? Binunot ni Almira ang kanyang palaso at pinunasan ng dugo sa damit ng bangkay. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba, ngunit wala siyang nakita. Romel, saan mo sa tingin sila magtatago? Bakit hindi ito mahanap ng mga scout? Hindi pa ako nakapunta sa Stream of Broken Souls dati, kaya hindi ko masyadong alam kung saan tayo maaaring mag-set up ng ambush. Gayunpaman, base sa lugar na maaari nating salakayin mula rito, kakaunti lang ang mga lugar. Tumingin din si Terence sa ibaba, ngunit wala siyang nakita. Mas pamilyar dito ang itim na ligaw na bulaklak, kaya hinayaan ko na lang sa kanya ang pagtukoy sa posibleng pinagtatagwa ng kalaban. Pero hindi mahalaga, mas makabubuti kung mahahanap niya ito ng tama, kung hindi niya mahanap. Hayaan na. Dahil kontrolado na ang matataas na bahagi ng bangin, ang pananambang sa ibaba ay hindi maaaring magdulot ng nakamamatay na pinsala sa mga itim na ligaw na bulaklak at sa iba pa maliban na lang kung ang lakas ng mga ito ay higit sa 3 beses na mas malakas. Kapag nalantad na ang kalaban, ang mga pag-atake mula sa mga bangin sa magkabilang panig ay magiging hindi maiiwasang bangungot para sa kanila. Sa oras na iyon, sila ang magkakagulo. Kasabay nito, itinuro ni Terence ang kabilang bangin, at isa sa mga bumaril ang nagpakawala ng malakas na sigaw ng agila. Ito ang hudyat na napagkasunduan nila, na nagpapahiwatig na natapos na ang misyon. 7,156. Hindi bihira ang ganitong uri ng sigaw ng agila sa kagubatan, kaya ang paminsan-minsang sigaw ay hindi talaga nakakakuha ng atensyon ng kalaban. Ang tanging dapat niyang ipag-alala ay bago niya makumplito ang pagkontrol sa mataas na lugar, nakakahiya kung makakarinig siya ng sigaw ng isang tunay na agila.
Mabuti na lang at hindi nangyari ang ganitong nakakatawang sitwasyon. Matapos makatanggap ng senyales ang itim na ligaw na bulaklak, nagpakita siya ng isang may kumpiyansang ngiti. Lingfa, natapos na ng nakababatang kapatid na si Sima ang kanyang misyon. Susunod, oras na para magpasikat tayo. Bahagyang inikot ni Black Wildflower ang kanyang ulo at iminuwestra ang mga miyembro ng koponan sa likuran niya. Tingnan natin kung magagamit ang mga bagay na ibinigay mo. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ambush. Ang swerte naman ng batang yun. Tama siya. Kumaibot ang mga labi ni Lingfa, iniisip na swerte lang si Terence. Pero magaling talaga siyang mamites. Nakahanap siya ng trabahong madaling gawin. Kami ang gagawa ng lahat ng marumi at nakakapagod na trabaho. Lingfa, mali ang sinasabi mo. Nakagawa na ng pinakamadetalyadong mga kaayusan ang nakababatang kapatid na si Sima. Isa pa, mas pamilyar ako sa sirang soul stream na ito, kaya ako ang namamahala sa paghahanap ng mga ambush point ng kalaban. Ano pa ang punto ng pagsasabi ng mga bagay na ito ngayon? Malamig na tumawa ang itim na wildflower, iniisip na sinusubukan ni Lingfa na guluhin ang pagitan nila ni Terence para makinabang siya rito. Hindi niya ipinakita ang mukha ni Lingfa habang pinuprotektahan niya si Terence. Siyempre, para rin itong makita ni Yuna at Peter, kahit papaano alam ni Terence kung gaano siya pinuprotektahan nito. Sa katunayan, malalim nang nauunawaan ni Black Wildflower ang karunungan ni Terence sa istasyon ng surir ng martial artist, kaya wala siyang pag-aalinlangan sa desisyon ni Terence. Sige, casual lang ang sinasabi ko. Boss Kurosaki, bakit ang seryoso mo? Tumawa si Lingfa at mabilis na inibo ang usapan, sa totoo lang, perpekto ang kagamitang ibinibigay ko para mahanap ang ambush point ng kalaban, pero kailangan mo pa ring mag-ingat sa paggamit nito. Itinikom ng itim na ligaw na bulaklak ang kanyang mga labi at hindi pinansin si Lingfa. Sa halip, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghagis ng mga hugis itlog na bowl ang bakal sa mga posibleng lugar ng pagtambang. Tama, ang mga bakal na bukol na ito ang mga granada ng sekular na mundo. Gayunpaman, lahat ng mga ito ay mula pa noong dekada 1970 at 1980, kaya hindi ito ipinagbili ng Central na Chamber of Commerce sa publiko. Inilabas ito ni Lingfa, iniisip na maaaring kapaki-pakinabang ang mga ito, ngunit hindi niya inaasahan na magagamit talaga ang mga ito. Patuloy na umalangaw-ngaw ang malakas na dagandong ng mga pagsabog, at ilang posisyon sa magkabilang panig ng batis ang sinalakay ng mga granada. Sa wakas, dalawang batong nakabalat kayo ang nabuwag, na naglantad sa 12 ng mga pangkat ng ambush na natulala. Kumunat ang noo ni Lingfa. Anong nangyari sa maingat na paggamit nito? Hindi ka ba natatakot na magdulot ng pagguho ng lupa sa pamamagitan ng paghagis ng mga granada kahit saan? Pagdating ng panahon, hindi natin alam kung mamamatay ang kalaban, pero siguradong mamamatay kayo. Mabuti na lang at pawang mga bagay ito mula pa noong nakaraang siglo. Kung papalitan mga ito ng mga pinakabagong high-explosive grenades, tiyak na lilito ang isang malaking bahagi ng landslide sa mga bangin sa magkabilang panig, at maaaring mabaon pa ang sirang soul stream. Mga kapatid, natuklasan na tayo. Patayin ninyo. Karamihan sa mga nagtatambang ay nababalot ng alikabok, at marami sa kanila ang nasugatan sa pagsabog. Ang mga mabilis na tumugon ay agad na sumigaw at itinaas ang kanilang mga sandata, at nagmamadaling lumabas. Ang matatapang ang mananalo kapag nagkita tayo sa makitid na daan. Dahil nabigo ang pananambang, tanging laban lang ang kaya nilang gawin. Gayunpaman, mayroon pa ring backup na plano. Matapos manguna ang isang tao, agad na sumunod ang mga tao sa likuran, sumisigaw ng sumisigaw habang sumusugod sila patungo sa itim na ligaw na bulaklak at sa iba pa. Hindi agad sumugod sina itim na ligaw na bulaklak at si Lingfa upang gumanti, ngunit mahinahong pinagmasdan ang pagsalakay ng kalaban. Pagkatapos, hindi mabilang na mga batong kasing laki ng gilingang bato ang nahulog mula sa langit na parang bulalakaw. Itinulak ni Terence at ng dalawang lalaki ang mga batong inihanda ng isa't isa pababa sa bangin. Ang lugar kung saan nahulog ang mga bato ay dapat sana'y isang tambangan para sa mga itim na ligaw na bulaklak at iba pa. Ngayong hindi pa nakapasok sa ambush circle ang mga itim na ligaw na bulaklak at ang iba pa, at ang mga sumusugod ay nasa hanay na ng mga umaatake, ang matagal nang hinihintay na mga backup move ay direktang ibinato sa kanilang mga mukha. Ang pinsalang dulot ng pag-ulan ng mga bato ay mas malakas pa kaysa sa granada.
Ang mga taong nakaambang ay agad na natamba, at marami pa ang namatay o nasugatan. Hindi maiiwasan ang kaguluhan. Ang ilan sa kanila ay gustong magpatuloy sa mabilis na pagsulong at lumaban lamang para sa kanilang buhay pagkatapos makalabas sa lugar na ito. Ang ilan naman ay gustong bumalik sa kanilang orihinal na lugar ng pagtambang, kung saan maiiwasan nila ang pag-ulan ng mga bato mula sa langit. Bilang resulta, bago pa man makagawa ng kahit ano ang itim na wildflower at ang iba pa, marami na sa mga tao sa kabilang panig ang nagkabanggaan at nadurudge ng mga nahuhulog na bato. Ikinumpas ng ilang tao ang kanilang mga sandata at sinubukang hampasin ang mga nahuhulog na bato, ngunit ang epekto ng mga batong ito na kasing laki ng gilingang bato na bumagsak mula 300 hanggang 400 metro sa hangin ay lumampas na sa limitasyon ng kanilang makakaya. Sino mang gumawa nito ay parang isang sasamba na sinusubukang pigilan ang isang karwahe, patay man o pile. Hindi na hinintay ni Almira ang hudyat ni Terence. Natapakan ng kaliwang paa niya ang isang nakausling bato sa gilid ng bangin, at isang lalagyan ng palaso ang inilagay sa kanang kamay niya. Ito ang samsam na nakuha niya mula sa kalaban, at ang kalidad ay malayong malayo sa mga palaso na binili niya. Gayunpaman, hindi niya kailangan ng mga dekalidad na palaso para makatama mula sa ganoong kataas na lugar. Ang pinakamahalaga ay kung ang kanyang mga palaso ay masira at mawala, magdurugo siya ng matagal. Kaya, sapat na ang mga consumable na ito. Patuloy na nanginginig ang tali ng pana ni Almira. Pagkatapos ng isang mabilis na pagtama, mahigit 10 bangkay ang nasa ilalim ng lupa. Gayunpaman, may ilang mga bangkay na nakasaksak sa mga ito. Dahil malaya ring nagpapatama ang dalawang mamamana sa kabilang bangin, minsan ay parehong target ang pipiliin ng lahat, kaya ang mga malas na napili ay tinatamaan ng ilang palaso ng sabay-sabay. Perpektong naisakatuparan ang plano ng pananambang, ngunit ang pagkakakilanlan ng mga ngaso at ng biktima ay ganap na nagbago. Ang pag-atake mula sa langit ay nagdulot ng sapat na kaguluhan, at kasabay nito, inani rin nito ang karamihan sa mga ulo. Nakita ng itim na ligaw na bulaklak ang pagkakataon at agad na pinangunahan ang kanyang mga tauhan upang pumatay, na agad na nagtapos sa labanan. Lingfa, nakita mo ba yun? Ito ang pinakamadali at pinakawalang kahirap-hirap na gawain. Sa tingin mo ba iiwan pa rin ng nakababatang kapatid na si Sima ang maruming gawain sa ating mga kababayan? Nakaupo ang itim na ligaw na bulaklak sa kanyang kabayong Black Spirit Fergana, buong pagmamalaking pinagmamasdan ang mga bangkay na lumulutang sa batis. Ang lugar na ito ay talagang naging ilog ng dugo, ngunit ang itim na ligaw na bulaklak ay lubos na komportable. Hindi ba't marumi at nakakapagod ang paglilinis ng larangan ng digmaan? O dapat ba nating iwan na lang dito ang mga bangkay? Sumanghel si Lingfa. Wala naman talaga siyang pakialam. Isa itong bangkay ng kalaban. Hindi mahalaga kung basang-basa ito sa batis. Ngunit ang itim na ligaw na bulaklak at ang kanyang mga tauhan ay nagsimula ng mangalap ng mga samsam sa digmaan, at ang mga bangkay ay pinulot din at itinapon sa lugar kung saan sila orihinal na nagtambang. Hindi tiyak kung malilibing sila sa huli, ngunit kahit papaano ay mapapanatili nila ang agos ng batis, upang mas mahirapan silang magpatuloy sa hinaharap. Sa tingin ko maliliit na bagay lang ang mga ito. Kalimutan mo na yan, ano pa ang punto ng pagsasabi mo nito sayo? Umiling ang itim na wildflower habang nakangiti at nagpasyang pansinin si Lingfa. 7,157. Maya-maya, bumalik sa lambak sina Terence, Almira, at ang dalawa pang mamamana. Sumakay si Terence sa kanyang kabayong Black Spirit Fergana at ikinuyom ang kanyang mga kamay sa mga taong nagtipon na. Lahat ay nagsikap ng husto. Lahat ay mahusay ang ginawa ngayon. Hanggat patuloy natin itong pinapanatili, naniniwala ang batang Panginoong ito na walang sino man ang makakapantay natin. Malakas na pinuri ni Terence ang pagganap ng lahat. Ito ang labanan upang maitatag ang kanyang awtoridad. Pagkatapos ng labanang ito, tapat man o hindi ang mga taong ito, hindi nila namamalayang susundin nila ang kanyang mga utos. Makapangyarihan ang batang Panginoong si Sima. Nang may nagsimulang sumigaw, agad na sumunod ang lahat. Kahit 10 hanggang 20 tao lang, medyo mas maringal pa rin. Kapatid na Sima, may kabuoang 30 hanggang 40 katao ang sumalakay sa atin sa pagkakataong ito. Dapat ay magkasanib na labanan ito sa pagitan ng 4 na koponan.
Pagkatapos ng labanang ito, maaaring wala na tayong gaanong kalaban. Masayang tumawa ang itim na ligaw na bulaklak. Lumabas na ang napili niyang kapareha ay tunay ngang makapangyarihan. Hindi lamang ito malakas, kundi matalino rin. Base sa kanyang naobserbahan sa ngayon, dapat ay isa itong taong pinahahalagahan ang pagkakaibigan. Kaya naman, malaki ang posibilidad na matatapos niya ang misyon at makatakas ng walang pinsala. Sa ganitong paraan, mas magkakaroon ng kumpiyansa ang itim na ligaw na bulaklak na matupad ang kanyang hiling. Siguro. Hindi ko alam kung ilang koponan na ang tumanggap sa gawain ng madilim na berdeng Demonic Valley. Siguro mas marami pa sa unahan at mas marami sa likuran. Hindi pa rin natin ito maaaring basta-bastain at kailangan nating manatiling mapagbantay. Ngumiti si Terence at umiling, hindi masyadong optimistiko, pero Ate Sima, mahusay ang ginawa mong pamumuno sa mga sundalo roon. Natagpuan mo agad ang ambush point ng kalaban, at maganda rin ang huling laban sa paglipol. Wala tayong naitalang nasawi sa panig natin. Isa itong kamangha-manghang record. Siguro nagbibiro lang si Kuya Sima. Katatapos lang ni Ate. Nasa plano ni Kuya Sima ang lahat. Ikaw ang talagang nagpapahanga sa iyo ni Ate. Kumerbo ang mga mata ng itim na ligaw na bulaklak habang nakangiti. Hindi niya maiwasang mapaisip kung posible bang mapanatili ang isang pangmatagalang relasyon kay Terence. Kahit na pumasok siya sa isang sekta sa hinaharap, kakailanganin niya ang isang malakas na tao bilang kanyang suporta. Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Yuna at nagtanong, nasaktan ka ba? Mukhang hindi ka maganda kanina, mas maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Nagulat si Yuna, hindi niya inaasahan na biglang lumingon si Terence sa kanya habang kausap ang itim na ligaw na bulaklak. Hindi. Ayos lang ako, walang problema sa akin ngayon. Mabilis na umiling si Yuna at ikinumpas ang kanyang mga kamay, ngunit medyo galit siya sa kanyang sarili dahil hindi niya naabot ang inaasahan. Bakit siya kinakabahan ngayon? Para talaga siyang nakakakita ng buhay multo. Pero nang maalala ni Yuna ang huling sinabi ni Terence na interesado siya rito, bumilis ang tibok ng puso niya, at nagsimulang uminit ang mukha niya. Gayunpaman, nang maisip niya ang pagkakaiba ng kanyang katayuan at ng kay Terence, pakiramdam niya ay parang binuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig. Ang lamig naman ng baldeng iyon. Habang nagiging mas namumukod-tangi at makapangyarihan si Terence, mas lalo niyang nararamdaman na mas magaling siya kaysa kay Terence. Hindi na ito basta pagkakaiba lang sa katayuan, kundi pagkakaiba na sa lahat ng aspeto. Kaya hindi maiwasan ni Yuna na maisip, paano nga ba siya magiging karapat-dapat kay Terence? Marahil, ang tahimik na pagprotekta sa kanyang tabi ay isa na sa pinakamalaking kaligayahan. Ang nakakalungkot ay hindi na dapat banggitin ang kanyang lakas, at kadalasan, kailangan niyang umasa rito para protektahan siya. Talaga bang kwalipikado siyang manatili sa tabi nito? Kahit nakatayo lang siya sa gilid at pinapanood siya. Ayos ka lang ba talaga? Bakit parang ang putla mo? Naghihinalang tumingin si Terence kay Yuna at hinawakan ang noo nito, wala akong lagnat. Bakit namumula sandali at pumuti ulit? Hindi alam ni Yuna kung tatawa o iiyak, at ang maliliit na iniisip niya sa puso ay agad na naglaho ng walang bakas. Sige, ayos lang ako. May naalala lang ako. Si Terence na ang pinuno ng pangkat ngayon, at naramdaman ni Yuna na kailangan niyang panatilihin ang kanyang dignidad, kaya umatras siya at pinigilan si Terence sa pagmamalasakit sa kanya. Mukhang hindi yun ugali ng isang pinuno. Mabuti naman at ayos ka lang. Mas binibigyan mo ng pansin ang sarili mo. Nagkibit balikat si Terence bago ikinumpas ang kanyang kamay, sige, ituloy na natin. Sa pamamagitan lamang ng pagkumpleto ng misyon sa lalong madaling panahon natin mapipigilan ang ganitong bagay na mangyari muli. Hindi masyadong inisip ni Lingfa at Black Wildflower iyon. Ang interception bago magsimula ang misyon ay sadyang laro lamang ng bata. Pagkatapos lamang na tunay na makumplito ang misyon ay saka maituturing na nasa isang estado ng matinding init ang kompetisyon. May panganib na nagbabanta sa lahat ng dako, sa loob at labas ng koponan. Sa pagkakataong ito, nakapatay na si Terence ng halos 4 na pinagsamang pangkat na tumanggap sa misyon, at wala na siyang ibang nakasalamuha pang pangkat habang naglalakbay.
Marahil ay wala na sila, o marahil ay napatay na sila ng pinagsamang pangkat. Hindi mahalaga ang mga iyon. Ang pinakamahalaga ay sa wakas ay narating na nila ang pinakadulong bahagi ng lambak bago dumilim. Kapatid na Sima, malapit ng dumilim. Maghanap muna tayo ng lugar na mapagkakampuhan. Habang nakatingin sa pasukan ng lambak na puno ng mahinang makamandag na ambon, iminungkahi ng itim na ligaw na bulaklak, sa gabi, ang lakas ng mga dark spirit beast ay lubos na tataas, at maaapektuhan tayo. Magiging lubhang mapanganib ang pagpasok sa Dark Green Demonic Valley. Bakit hindi na lang tayo magpagaling at maghintay hanggang bukas para makapasok sa lambak? Napaka-maalalahanin naman ni Ate Elisa, kaya maghanap na tayo ng lugar na mapagkakampuhan. Tumanggaw si Terence, tingnan mo ang paligid at tingnan kung may mga angkop na lugar para magkampo. Bigyang pansin ang mga posisyon na madaling ipagtanggol ngunit mahirap salakayin para maiwasan ang palihim na pag-atake ng mga spirit beast ng kadiliman sa gabi. Sabay-sabay na sumagot ang tatlong scout at naglakbay upang maghanap sa buong lugar. Bumaba sina Terence at ang iba pa sa kanilang mga kabayo at nagpahinga. Maya-maya, sunod-sunod na bumalik ang tatlo, ngunit ang huli lamang ang nakahanap ng magandang pwesto. Mayroong isang banayad na dalasdis na mga 5 hanggang 6 na milya ang layo mula rito. May isang natural na kuweba sa dalasdis na kayang magkasya sa aming lahat. Ang espasyo sa loob ay sapat na malaki para makapasok kahit ang kabayong Black Spirit Fergana. Bahagyang ngumiti ang huling scout. Ang saya na makahanap ng ganitong lugar. Kahit man lang sa loob ng kuweba, hindi sila mapapalibutan at aatakihin ng mga Dark Spirit Beast. Hanggat binabantayan ng mga taong naka-duty sa gabi ang pasukan ng kuweba, halos magagarantiya nila ang isang gabi ng walang pag-aalala. Sige, tara na at tingnan natin. Kung talagang angkop, doon tayo magpapalipas ng gabi. Agad na nagdesisyon si Terence, at lahat ay sumakay sa kani-kanilang mga kabayo. Ang distansya na 5 hanggang 6 na milya ay hindi problema para sa isang kabayong Black Spirit Fergana, at agad din silang makakarating doon. Gaya ng inaasahan, napakaluwag ng kuweba, medyo basa, pero hindi nito naapektuhan ang kanilang kwarto. Ate Elisa, dito na tayo tumira ngayong gabi, pero hindi naman kalayuan ang lugar na ito sa madilim na berdeng Demonic Valley. Kailangan pa rin nating palakasin ang seguridad sa gabi para maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagkalugi. Nasiyahan si Terence sa kuweba, at iniwan ang seguridad sa mga itim na ligaw na bulaklak. 7,158. Nagsimulang maging abala ang pangkat. Ang ilan sa kanila ay naglinis ng kuweba, ang ilan ay naghanda ng pagkain, at ang ilan ay nagbantay. Di nagtagal, tuluyang dumilim ang langit. Pagkatapos ng hapunan, nagdahilan si Terence na gusto niyang lumabas para mamasyal at pagmasdan ang nakapalibot na lupain, ipinagpag ang grupo at iniwan ang kuweba ng mag-isa. Gusto talaga ni Terence na makapasok muna sa lambak. Isa siyang sinaunang espirito, kaya hindi siya maaapektuhan ng nakalalasong ambon sa lambak. Kung mahahanap niya muna ang lilang ambon na makasalaan ng lotes, iyon ang magiging ikabubuti. Bukod pa rito, kinailangan din niyang kumpirmahin ang panganib ng maitim na berdeng malademonyo na lambak at kung angkop ba itong pasukin ni Yuna at ng dalawa pa. Kung masyadong mataas ang antas ng panganib, kakailanganin ni Terence na maghanap ng dahilan para panatilihin ang tatlo sa labas pagkatapos ng madaling araw. Kung ang antas ng panganib ay nasa loob ng katanggap-tanggap na saklaw, hindi iyon magiging mahalaga. Ang pagdadala sa kanila upang harapin ang panganib ay magpapataas ng kanilang pagkakataong makalusot. Gayunpaman, naabutan agad si Terence nang nakaabong si Lingfa pagkaalis nito. Saan ka pupunta? Bakit hindi tayo sabay? Binati ni Lingfa si Terence nang may ngiti. Dahil sinusundan kita, hindi dapat mag-alala ang iba sa iyo, di ba? Kapag sinusundan mo ako, mag-aalala rin sa akin ang iba, di ba? Tumawa si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, ayos ka lang ba? Kung wala kang gagawin, maglaro ka na lang mag-isa, huwag mo akong sundan. Hindi mahalaga. Pero dito ako pupunta. Kung ayaw mong sumama sa akin, huwag kang pumunta rito. Humakbang si Lingfa pasulong at naglakad patungo sa Green Valley. Lumingon siya at ngumiti kay Terence, sa pagkakataong ito, mauuna na ako. Kung pupunta ka rito, susundan mo ako. Kumunat ang noo ni Terence, alam niyang natuloy ang plano ni Lingfa.
Pero hindi maintindihan ni Terence, isa siyang sinaunang espiritu, kaya hindi siya natatakot sa halos lahat ng panganib sa lambak, pero bakit kinailangan pang gawin iyon ni Ling Fafa? Walang dalang kahit anong gamit ang lalaking ito. Kung ang dating lalaking nakaabong damit ay ang dating lalaking nakasuot ng abuhin, na may di masukat na lakas, natural na hindi siya matatakot sa maliliit na panganib sa madilim na berdeng malademonyo na lambak. Gayunpaman, ang kasalukuyang Ling Fa ay hindi na ang orihinal na lalaking nakaabong damit, at ang kanyang lakas ay matagal nang nabawasan sa wala pang 1%. Mas malakas pa rin siya kaysa kay Terence, pero hindi niya dapat baliwalain ang mga panganib ng madilim na berdeng lambak. Sigurado ka bang gusto mong pumunta sa madilim na berdeng malademonyo na lambak? Kumunat ang noo ni Terence at tiningnan si Ling Fa nang may pagmamasid. Umaasa akong malas ka, pero kung may mangyari talaga sa iyo, makakaapekto ito sa morale. Tama. Mas mabuting maging tapat tayo sa isa't isa. Sa katunayan, interesado rin ako. Gusto mong pumunta sa madilim na berdeng malademonyo na lambak. Bakit hindi ka nag-aalala tungkol sa mga panganib sa loob? Ngumiti si Ling Fa kay Terence nang mapaglarong bago nagkibit balikat. Alam kong hindi mo sasabihin sa akin. Pare-pareho lang tayo, kaya huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Kung gusto mong makita, bilasan mo. Kumunat ang noo ni Terence. Alam niyang imposibleng maalis niya si Ling Fa ng mag-isa, kaya tumango siya. Sige, sa totoo lang, inaabangan ko na ang malas mong mukha. Ganun din sa'yo. Matutuwa ako kung malas ka. Tumawa ng mahina si Ling Fa at pinangunahan ang daan patungo sa madilim na berdeng malademonyong lambak. Hindi na nagsalita pa si Terence at sumunod lamang sa likuran. Mabibilis silang dalawa, hindi naman mas mababa sa kabayong Black Spirit Fergana sa maikling distansya, at nalakbay nila ang 5 hanggang 6 na milya sa isang iglap. Kahit medyo hindi malinaw sa madilim na gabi, ang hamog sa pasukan ng madilim na berdeng malademonyo na lambak ay tila medyo siksik pa rin. Gayunpaman, ang kapaligirang ito ay hindi nagbigay ng pakiramdam na napapaligiran ng immortal na chi. Sa halip, ito ay lubhang nakakatakot. Hindi tumigil doon si Ling Fa at dumiretso sa ambon. Medyo naghinala si Terence, maaari kayang nasa parehong kalagayan niya ang lalaking nakaabong damit. Sa kabila ng kanyang pagkalito, hindi rin tumigil si Terence. Sinundan niya si Ling Fa papasok sa hamog. Ang pasukan ng lambak ay may habang 2 hanggang 300 metro na daan sa bundok. Dahil sa hamog, hindi malinaw na makita ang nakapalibot na kapaligiran. Mas manipis na ang ambon pagkatapos nilang madaanan ang daanan sa bundok, at tila hindi na kasing kapal ng gabi gaya ng sa labas. Mas malinaw na ang paningin ni Terence. Sumingot si Terence. May bahagyang matamis na amoy sa hangin. Kung tama siya, ito ang lason sa madilim na berdeng lambak, isang lason na 10 beses na mas malakas kaysa sa hamog sa daanan ng bundok. Kung malalanghap ni Yuna at ng iba pa ang kahit kaunting bakas nito, malamang mamamatay sila sa isang kisap mata. Terence. Hindi, dapat kitang tawaging Sima. Halika at tingnan mo, isa ba itong porma sayo ng teleportasyon? Huminto si Ling Fa sa harap ng isang pader sa bundok at tinawag si Terence, isa kang array master, tingnan mo kung maaayos mo itong sirang array. Kumurap si Terence. May porma sayon ba ng teleportasyon dito? Kung totoo ito, makakalabas kaya sila rito sa pamamagitan ng teleportation array na ito. Sa isang iglap, nasa tabi na ni Terence si Ling Fa. Tumangala siya at nakita ang mga labi ng isang porma sayon. Masyadong matindi ang pinsala nito, kaya mahirap matukoy kung anong porma sayon ito. Sabi ni Terence kay Ling Fa, pero sa puso niya ay tinatawag na niya ang mga multo. Senior Ghost, tingnan mo ang pormasyong ito. Teleportation ba ito? Maaayos pa ba ito? Nang marinig ng malademonyo ang tungkol sa porma sayon ng teleportasyon, agad itong naging interesado. Gayunpaman, matapos itong tingnan, kahit siya ay hindi makasiguro. Mukhang isang teleportation formation, pero hindi ito katulad ng mga alam ng matandang ito. Nag-isip sandali ang kakilakilabot na bagay at saka sinabing, ito ay isang uri na ngayon ko lang nakita. Kung buo ito, maaari ko itong suriin gamit ang reverse engineering method.
Sa kasamaang palad, medyo mataas ang antas ng pinsala, at tiyak na hindi ito isabagay na maaaring maayos sa maikling panahon. Kahit na gumugol ako ng mahabang oras sa pagsasaliksik dito, maaaring hindi ko ito maayos. Ang ibig niyang sabihin ay kahit pag-aralan pa niya ito, maaaring wala itong silbi. Mahanap man niya o hindi ang lilang ambon na makasalaan ng lotes, wala siyang oras na dapat sayangin dito. Nawala ng malay si Terence, kahit pa sabihin iyon ng nilalang na iyon, parang hindi makatutuhanang isipin na makakaalis sila sa pamamagitan ng teleportation formation. Kaya naman, maaari niya na lamang itong isantabi muna sa ngayon. Kung wala na talaga siyang ibang paraan sa hinaharap, babalik siya rito at pag-aaralan itong mabuti. Wala akong magagawa tungkol dyan. Marami na ring pananaliksik ang ginawa ang inyong sentro tungkol sa mga pormasayon. Maaari mo pang isama ang teknolohiya rito. Isa itong kamangha-manghang tagumpay. Wala ka bang naiintindihan? Humarap si Terence kay Lingfa at ibinoka ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang magagawa. Kung mayroon kang anumang kasanayan, huwag mong itago, aking kakampi. Hindi talaga ako kasing alam ng mga pormasayon gaya mo. Kung wala kang magagawa, ano pa ang magagawa ko? Kalimutan mo na yan, dahil ganoon nga, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras dito. Kumaibot ang mga labi ni Lingfa. Wala siyang mataas na pag-asa para kay Terence, at sinusubukan lang niya ito. Mag-isa ka lang ba kikilos o sasama sa akin? Isang kakampi. Sa ika-19 ng buwang ito, magkakaroon ng isang malaking pagsabog. Abangan. 7,159. Gusto ni Terence na kumilos ng mag-isa, pero bago pa dumating si Lingfa. Dahil nakapasok na ang lalaking ito sa lambak, hindi niya ito maaaring hayaang mawala sa paningin niya. Ha! Sabay-sabay tayong gumalaw. Tutal, mas mapanganib ang madilim na berdeng malademonyo na lambak sa gabi. Kung kikilos ako ng mag-isa, hindi ba't sayang naman kung hindi ko makikita ang malas mong anyo? Ngumiti si Terence, ang mukha ay nagsasabing, sigurado akong nasa problema ka. Huwag kang mag-alala. Kapag malas ka na, hindi ako makikialam. Kahit kailan, pagtatawanan na lang kita. Napakabuti at walang kapantay na kakampi. Kung ganoon nga, hindi ko mamimiss ang pumalakpak para sa iyo kapag pinalad ka. Hindi nagpatalo si Lingfa at walang awang gumanti. Nagtawanan silang dalawa ng ilang sandali at pagkatapos ay palihim na tumigil sa pananakit sa isa't isa. Ito ay dahil lumitaw ang isang karaniwang kaaway. Kung patuloy silang magsasaktan, baka lahat sila ay mapatay sa huli. Habang nag-uusap ang dalawa, 7 o 8 itim na hayop na parang hyena ang tahimik na nakapalibot kina Terence at Lingfa, ang kanilang berdeng mga mata ay naglalabas ng madilim na liwanag sa dilim. Kumusta? Gusto mo ba ng kalahati o gusto mong pumunta ng mag-isa? Matapos meeting ng mabuti ni Lingfa ang mga itim na hyena, ngumiti siya at sinabing, pareho silang mga halimaw na hindi dapat banggitin. Paano kung hayaan mo akong makipaglaro sa kanila? Hindi ako interesado. Kung gusto mong igalaw ang mga kalamnan mo, umalis ka. Relax din si Terence. Sa pagtingin sa mga itim na hyena, tila wala silang kakayahang magdulot ng anumang pinsala sa katawan ng espiritu ng Yuan. Mas makapal ang nakalalasong ambon sa paligid ng kanilang mga katawan, kaya dapat ay mas makamandag sila. Walang pakialam si Terence kung gaano karaming makamandag na hyena ang lumapit sa kanya dahil hindi naman siya tinatabla ng lason. Kumusta naman ito? Magkaroon tayo ng kompetisyon para makita kung sino ang mas makakapatay. Ang mananalo ang may prioridad na pumili ng mga nasamsam sa digmaan na ating nahanap. Siyempre, kung sino ang unang makahanap nito ay siyang kukuha nito. Interesado ka ba? Tila walang pakialam si Lingfa sa mga hyena na unti-unting lumalapit sa kanya habang patuloy siyang nakangiti at nakikipag-usap kay Terence. Nakakatuwa. Kung gayon, gawin natin ito. Hinimas ni Terence ang kanyang baba at tumango, gumagawa na sila ng hakbang. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, sabay na sumugod ang dalawa. Nagulat ang grupo ng mga hyena, at nag-aalangan na inatake silang dalawa. Hinugot na ni Terence ang malademonyong espada, at ang itim na liwanag ay naglaho ng walang bakas sa dilim.
Tumalon sa ere ang parehong itim na hyena, at madaling pinugutan ni Terence ang ulo nito, hindi na ito nagkaroon ng oras para sumigaw pa bago ito nahati sa dalawa. Sa isang kisap mata, ang malademonyong espada ni Terence ay nakapatay na ng 4 na hyena. Sa ilalim ng lakas ng espadang ito na may pinakamataas na grado, ang pagpatay sa kanila ay walang pinagkaiba sa paghihiwa ng mga gulay. Pagkatapos noon, tiningnan ni Terence ang tabi ni Lingfa. Hindi niya inaasahan na inalagaan din ni Lingfa ang huling hyena, kaya pumalakpak siya. Nagkataon naman. 8 hyena lang ang naroon. 4 ang tigisan natin, kaya pantay ang kalaban natin. Nagkibit-balikat si Terence at ibinalik ang espada sa kaluban nito. Mukhang kailangan ko pang malaman kung ang target ko ay odd o even bago ang susunod na kompetisyon. Hindi naman talaga nagkataon, pero hindi mahalaga. Laro lang din naman yan. Hindi naman malaking bagay yan. Walang pakialam na ikinumpas ni Lingfa ang kanyang kamay at sinipa palayo ang bangkay ng isang hyena. Nako, hindi naman ganoon kalakas ang mga hyena na ito. Ang pinakamalakas nilang katangian ay ang lason sa kanilang mga katawan. Kung walang kagamitang panlaban sa lason, ang maamoy lang ang lason sa kanilang katawan ay sapat na para mapatay ka, hindi pa kasama ang mangyayari kung makagat ka nila. Sumulyap si Terence kay Lingfa, naghihinala sa kanyang resistensya laban sa lason. Gayunpaman, hindi matukoy ni Terence kung isa rin ba itong sinaunang espiritu. Hindi niya alam kung dahil ba sa napakaganda ng pagbabalat kayo ni Lingfa, o dahil ba sa hindi na sapat ang talas ng mga mata ni Terence dahil sa panghihina ng kanyang lakas. Pero pumasok tayo at tingnan natin. Hindi sumagot si Terence at siya ang unang naglakad papasok sa lambak. Ang mga itim na hyena ay mga panlabas na nilalang lamang sa pasukan, at hindi niya malalaman kung may mas malakas at mas espesyal na mga nilalang sa loob hanggat hindi niya sila nakikita. Humajejek si Lingfa habang sinusundan si Terence. Hindi nila napansin na mabilis na nabubulok at tumatagos sa lupa ang katawan ng hyena. Pagkaraan ng maikling panahon, tuluyan nang nawala ang lahat ng bangkay ng mga hyena. Mapabalat man nila, buto, o laman, wala ni isang bakas na naiwan. Para bang hindi sila kailanman napunta roon. Sa kabilang panig, nagpatuloy sa paglalakad sina Terence at Lingfa, ngunit hindi pa sila nakakalayo nang makakita sila ng isang banayad na dalasdes. Mas tumpak na sabihin na ito ay isang terasa, dahil may mga patong-patong na bukas na lupain sa banayad na dalasdes, at tila may bahagyang mga alon sa tubig. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence nang makita niya ang mga bukid, may 2 halaman sa tuktok. Kasing talim ng mga mata ni Terence ang mga mata ni Lingfa, at may napansin din siya. Sabay silang kumilos, at kahit walang imak, pareho silang tumakbo sa kanilang pinakamabilis na bilis. Ang super limit butterfly microsteps ni Terence ay napush sa limit nito, pero 1 o 2 hakbang lang ang bilis niya kaysa kay Lingfa. Imposibleng mailagay niya ang 2 halaman sa bag niya. Ha! Pag-aari ito ng kung sino man ang unang nakahanap nito. Ako ang unang nakahanap at nakarating dito, kaya dapat itong ituring na akin, hindi ba? Hindi nagsalita si Terence at tumayo sa harap ng 2 halaman. Ngumiti siya kay Lingfa dahil ang 2 halaman ay halos kapareho ng paglalarawan ng lilang ambon na masamang lotes. 3 bilog na dahon ang sumusuporta sa puting nyebe na tangkay, at sa ibabaw nito ay isang bulaklak na white lotus na namumulaklak na. Bagamat hindi magkatugma ang mga kulay, pareho pa rin ang hitsura at mga katangian. Napagkasunduan nating hatiin ito ng pantay. Hindi ba't masama na gusto mong itago ang lahat ng ito sa iyong sarili? Hinaranggan ni Terence si Lingfa, kaya hindi niya makita ang mukha ng sanggol. Magaan siyang ngumiti, nakita kong 2 sila. Tama lang na tigisa tayo. Hindi natin kailangang sirain ang relasyon natin. Gusto mo ba talagang mag-away tayo at mag-away tayo ng malaki? Kung ganoon nga, baka wala ni isa sa atin ang makaintindi. Kung talagang maglalaban silang 2, mahirap sabihin kung hindi sila makikialam at tuluyang sisirain ang 2 halaman sa likod ni Terence. Tutal, ang ganoong klaseng maselang bagay ay hindi kayang tiisin kahit kaunting istorbo. Nag-aalangan si Terence. Kung mayroon pa siyang iba, wala siyang pakialam kung ibigay niya ang ilan kay Lingfa. Ang problema ay 2 lang ang naroon, isa para sa kanya at isa para sa multo. Hindi ba't hindi iyon sapat para kay Lingfa? Gayunpaman, paano kung talagang gusto ni Lingfa na lumaban hanggang kamatayan? Hindi.
Terence, lumayo ka muna. Baka hindi iyon ang gusto ko, tingnan ko muna ng mabuti. Biglang sumimangot si Lingfa at sinenyasan si Terence na tumabi. Nang makitang hindi gumagalaw si Terence, nagpasya siyang humakbang ng 2 hakbang sa gilid. Sa ika-19 ng buwang ito, magkakaroon ng isang malaking pagsabog. Abangan! 7,160. Lumipat pa siya sa gilid para linawin na hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong nakawin ito, kung sakaling maintindihan ni Terence ang ibig sabihin. Kumurap si Terence, ngunit hindi niya pinigilan si Lingfa. Lumingon siya para tingnang mabuti. Sa hitsura nito, ito nga ang lilang ambon, ang makasalanang lotes. Ngunit wala siyang nakitang anumang lilang ambon. Kaya naman, itinaas ni Terence ang kanyang kamay para protektahan si Lingfa habang ginagamit ang kanyang kuko para bahagyang kalmutin ang tangkay ng puting nyebe. Agad na lumabas ang isang manipis na ambon, hindi ito masyadong malinaw sa dilim, at hindi siya sigurado kung lilang ambon iyon, ngunit malamang na ganoon nga. Hehe, ang lilang ambon pala, Snow Lotus. Walang silbi sa akin ang bagay na ito, kaya kunin mo na. Umiling si Lingfa habang nakangiti. Alam ko na. Alam ko na. Hindi ito magiging madali. Lila at ambon na Snow Lotus. Kumunat ang noo ni Terence. Ang pangalan ng bagay na ito ay halos kapareho ng lilang masamang si Lotus. May koneksyon ba? Medyo natuwa pa rin si Terence noong una, pero agad din siyang kumalma at nakipag-usap sa multo sa kanyang puso. Senior Ghost, alam mo ba ang tungkol sa Purple Mist na Snow Lotus? Alam ko, ito ay isang mas mahinang bersyon ng lilang ambon na lotes. Kung gagawa ako ng paghahambing, parang pagkakaiba ito ng labanos at ginseng. Bagamat ang labanos ay may pangalang maliit na ginseng, hindi ito kailanman magiging isang tunay na ginseng. Gayunpaman, ang lilang ambon na Snow Lotus ay may pagkakataong umunlad at maging lilang ambon na lotes, ngunit ito ay aabutin ng napakatagal na panahon. Wala sa mood ang lalaking iyon, at pinaalis si Terence pagkatapos ng ilang salita. Kausapin mo ang lalaking ito. Mukhang marami siyang alam. Pwede mo siyang pakiusapan na bawasan ang paghihinala. Kumaibot ang bibig ni Terence. Naging tamad na rin ang Senior Ghost, hindi man lang niya natapos ang sasabihin niya. Hindi mo ba alam ang tungkol sa lilang ambon na Snow Lotus? Tumingin si Lingfa kay Terence nang may pang-aasar. Kahit na napakahalaga ng bagay na ito, hindi mo kailangang protektahan ito na parang isang kayamanan. Hindi ako masyadong sigurado. Kung interesado ka, pwede mo akong tulungang ipaliwanag. Nagkibit balikat si Terence at nagpas siyang makinig sa mga salita ng multo. Sige, dahil magkakampi tayo, sasabihin ko sa iyo ang ilang pangunahing kaalaman. Ganito natin sabihin, kung ang Purple Mist Snow Lotus ay nasa ordinaryong grado, kung gayon ang Purple Mist Sinful Lotus ay nasa immortal na grado. Magkapareho ang gamit ng dalawa, ngunit sa usapin ng epekto, ang immortal na grado na Purple Mist Sinful Lotus ay 10,000 beses na mas malakas. Itinaas ni Lingfa ang kanyang baba, sinenyasan si Terence na tingnan ang 2 lilang Snow Lotus na parang ambon. Nakikita mo ba yon? Ang puting tangkay at ang bulaklak ng lotes ay mga katangian ng mga ordinaryong bagay. Kapag sila ay nag-evolve at naging mga immortal na bagay, saka lamang sila magiging tunay na kayamanan. Gayunpaman, kung talagang natapos na ang pag-evolve nito, natatakot ako na baka hindi na ito manatili rito. Anong ibig mong sabihin? Matapos itong mag-evolve at maging ang makasalanang lotes na kulay lilang ambon, tatubo ba ang mga binti nito at tatakbo palayo? Malamig na ngumiti si Terence, ngunit medyo nadismaya siya. Ayon kay Lingfa, maaaring gamitin ang Purple Mist na Snow Lotus para buuin muli ang kanyang katawan, ngunit ang epekto ay magiging 10,000 beses na mas malala. Ano ang silbi ng ganitong uri ng katawan? Kung ang makasalanang si Lotus na may lilang ambon ay isang walang kapantay na henyo na may potensyal na kasuklam-suklam matapos muling buuin ang katawan nito, kung gayon ang lilang ambon na si Snow Lotus ay malamang na isang ordinaryong tao lamang sa mga ordinaryong tao. Baka makatakas talaga siya. Ngumiti si Lingfa nang walang pag-aalinlangan. Gusto mo ba nito? Kahit na isa lamang itong lilang ambon na Snow Lotus, mahalaga pa rin ito. Maganda itong gamitin para makumplito ang isang misyon.
Dahil doon, naunawaan ni Terence na ayaw ni Lingfa na tapusin ang misyon ng Mandirigmang Guild, gusto lang niyang hanapin ang masamang si Lotes na may lilang ambon. Gaya ng inaasahan, siya ang kanilang pinakamalaking kakompetensya. Kung ayaw mo, itatago ko na lang. Aanihin mo pa naman yan. Walang pakialam si Terence, kahit hindi niya ito kailanganin para buuin muli ang kanyang katawan, ibibigay na lang niya ito sa itim na ligaw na bulaklak. Kapag nahanap na niya ang tunay na lilang hamog na masamang si Lotes, wala nang pakialam ang itim na ligaw na bulaklak dito. Kasabay nito, inabot ni Terence ang kamay at kinuha ang lilang ambon na Snow Lotus. May isang maliit na ulo ng buto ng lotes sa ilalim ng mga bilog na dahon, at halos magkasing laki ang dalawa. Hindi mapili si Terence at itinago niya ito. Hindi talaga interesado si Lingfa sa lilang ambon na Snow Lotus, kanina pa siya tumitingin-tingin ng pinipitas ito ni Terence, na para bang gusto niyang makita kung mahahanap niya ang tunay. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, biglang naging lubhang pangit ang ekspresyon ni Lingfa. Hindi man lang umimik, agad siyang lumipad patungo sa pasukan ng lambak. Naguluhan si Terence noong una, ngunit nagbago rin ang kanyang mukha, nakaramdam siya ng isang di nakikitang madilim na puwersa na nagmumula sa lambak. Kahit hindi ito direktang tumama sa kanya, nanginginig na ang kanyang sinaunang espiritu. Kung tatamaan siya ng madilim na puwersang ito, hindi niya magagarantiya na hindi masisira ang kaluluwa niya. Kaya pagkaalis ni Lingfa, sumunod agad si Terence, mas mabilis pa kaysa kay Lingfa. Sumugod silang dalawa sa daanan sa bundok na parang nagliliyab ang kanilang mga puwitan, hindi nang ahas na magpahinga. Kaya naman hindi nila napansin na nawala na pala ang mga bangkay ng hyena na pinatay nila kanina. Nakahinga ng maluwag sina Terence at Lingfa matapos makawala sa nakal-alasong ambon, at ang nakakatakot na madilim na epekto ay hindi na bumabagabag sa kanila. Ano yan? Isang nakakatakot na nilalang mula sa madilim na berdeng malademonyo na lambak. Lumingon si Terence at tumingin sa pasukan sa likuran niya, ang mukha ay puno pa rin ng takot. Dahil sa napakalakas na nilalang na ito, napakadelikado ng pumasok sa lambak. Siguro isa itong nilalang na lumilitaw lamang sa gabi. Sinasabing ang Sub Island ay 100 beses na mas mapanganib sa gabi kaysa sa araw. Hindi ito isang walang batayan na pahayag. Bakas din sa mukha ni Lingfa ang takot. Bumantong hininga siya ng malalim at sinabing, mukhang hindi magandang ideya na pumasok sa gabi para galugarin ang daan. Matutulog na ulit ako. Kung gusto mong magpatuloy, sige lang. Nanginig ang bibig ni Terence. Naglakas loob siyang galugarin ang madilim na berdeng lambak sa gabi dahil ang kanyang Yuan spirit body ay immune sa lason at pisikal na atake mula sa mga dark spirit beast. Gayunpaman, ang di nakikitang epekto at pressure ngayon lang ay nagdulot ng ilusyon na ang kanyang sinaunang espiritu ay nanginginig. Ito ay malinaw na isang pag-iral na sapat na upang magbanta sa kanyang buhay. Kung gusto pa rin niyang pumasok, talagang hahanap-hanapin niya ang kamatayan. Pero muli, si Lingfa ay nasa parehong sitwasyon, at masyado siyang nakatutok sa paghahanap sa makasalanang lotes na may lilang ambon. Maaari kayang nasa primordial spirit body din siya. Bakit naging isang sinaunang espiritu si Lingfa? Maaari kayang nawasak din ang kanyang pisikal na katawan. O kaya ba'y noong dinala siya sa Sub Island, ang kanyang pisikal na katawan ay dumanas ng hindi na mababawi na pinsala at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umiral sa anyo ng isang sinaunang espiritu. Biglang nakaramdam ng pananakit ng ulo si Terence. Kung may nangyari nga ba kay Lingfa, kailangan pa rin ba niyang sundan si Lingfa matapos niyang matagpuan ang mala-purple mist na si Lotes at muling buuin ang katawan nito? Paano kung mawala ang katawan niya pagkatapos mag-teleport palabas at bumalik muli sa Sub Island? Masaya ba ito? Nagkibit-balikat si Terence nang walang emosyon. Kalimutan mo na yan, may natutunan din ako, mas mabuti na yan kaysa sa wala kang makuha. Babalik muna ako at iidlap. Bukas na lang natin yan pag-uusapan. Tumawa ng malakas si Lingfa at hindi na nagsalita pa. Pinangunahan niya ang daan patungo sa kuweba kung saan sila nagkampo. Sa daan, wala silang nakasalubong na anumang espiritong halimaw ng kadiliman, at hindi nagtagal ay bumalik sila sa kuweba. May mga taong nagbabantay sa pasukan, kaya hindi sila natatakot na atakihin ng mga espiritong halimaw ng kadiliman.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.